Makalipas ang mahabang panahon mula ng ikalimang seremonya. Napakapayapa. Katunayan, yung mga kauri ng tiyo, para na ring normal kung kumilos nun. Hindi na katulad ng dati na kapag may pinupunta ng isa, ipinapaalam sa lahat ito. Para na rin sakaling may mangyaring alam ng buong angkan. Malakas ang koneksyon nila sa isa't isa. At katulad ng dati ay ganoon pa din ang kuya. Idol niya si Kuya Ed eh. Yung lupain naman, gusto ko nang ang pangalanan noon. Ang naisip ko noon ay Barrio Payapa. Diba? Yun na kasi yun eh. Bagamat nasa loob ng lupain namin ay may mga nakatira doon na unti-unting lumalaki ang pamilya. Sinabi ko pa kay Tiyo na tawagin na namin ng lugar na Barrio Payapa pero... Ano ba yung pumasok sa kokote mo, Roberto ha? Baka yun lang ang dahilan para mabunyag ang nakakubli sa lugar na ito. Hayaan mo na lang ng ganyan. Kahit papano tahimik. Oh, anong tinatawa-tawa mo dyan, Ed? Ano bang sabi ko? Di ba dapat sa ganitong oras binabantayan mo yung mga mangga? Maraming bata dyan na napapadaan sa hangganan, no? Pinagbabato yung bunga. Ang kukulit. Kasalukuyan noong nasa kuprahan kami. Sarap mismo ng bahay nila Mang Omar. Napahiya tuloy ako. Dapat ay hindi ko na lamang sinabi kay Tiyo yon. Sila Ate Orsa at Ate Gingay napatawa. Para maibang usapan ay kaagad kong binanata ng Kuya Ed ng... Oo nga. Kasi Tiyo, alam nyo, yung si Kuya Ed, may gusto yan kay Ate Orsa. Hindi na nahiya yung mukha eh. Oh, saan ka pupunta kuya oy? Yawa ka talaga Roberto. Lagot ka sa aking animal ka. Sirit pa sa bintong aso si kuya sa pag-alis nun. Ito namang si Tiyo Raul, napapailing na lamang. Mabuti na lamang ng mga sandaling yon ay wala si Mang Omar. Nako, lagot talaga. Bookingan na sana yon. Si Ate Orsa noon ay napapangiti na lamang, habang ito namang si Ate Ging ay tinutukso ang kapatid. Kinagabihan, napadalaw ang dalawang magkapatid na negrito. Naroroon ako sa loob ng bodega noon. Naririnig ko ang pag-uusap nila kasama si Tiyo at Kuya Ed. Casual lamang noong una hanggang sa napatigil ako bigla. Mariing pinakinggan ng detalye ng pag-uusap. Nang mabanggit ang isang tao noon. Ang pangalan nito, Erom. Ang sabi ng isa sa mga negrito, ang ikatlong uri daw ito ng gabunan. Namataan ng magkakapatid na umaaligid umano sa lupain namin. Kahina-hinala ang kinikilos na waribay parang may balak na hindi maganda. Ang sabi naman ng Tiyo, hayaan na lamang umano ito dahil hanggang masidlang yon at hindi makakapasok ng lugar. Dahil kapag nangyari yon, hindi na makakalabas pa ng buhay ang ikatlong uri na yon. Diba, nabanggit ko nga ang tatlong uri ng gabunan. Ang una, ito yung purong gabunan na alaga ng hukluban. Ang ikalawa naman, yung mga niyanggaw ng unang uri. At ang iba-iba ang kinalabasan, yung mga hybrid. Pero ang mga yanggaw na ito ay dumami at yun na ang uri ng tiyo ko. Habang ang ikatlo naman ay parang tao lang. Hindi nagbabago ang itsura. Kumaga maihahalin tulad ito sa vampira. Mabibilis at napakadelikado. Dahil napakahirap kilatisin ito. Para bang kubot lang na kayang makisalamuha sa mga tao nang hindi malalawang aswang pala. Pero sa likod noon hanggang doon lamang sa mga tao, delikado ang katlong uri. Paano ba naman kasi? Lahat ng mga ito ay kilala na nila Tiyo. Siyempre, bakit naman hindi kung ano ang amoy ng isang aswang? Naaamoy din ng kanilang kapwa aswang.
Bukod pa dyan, kabisado talaga ito ng mga kauri ng tiyo. Katulad na lamang din sa kung gaano nila kakilala ang unang uri ng gabunan. Lumabas ako ng bahay noon. Natural na nagkaroon ng kuryosidad. Kagad kong sinabi nang narinig ko ang usapan nila at sinabi ko kay tiyo na kung umaaligid man, dapat ay hindi ito ipagsawalang bahala. Malay namin, humahanap ito ng tiyempo at kahinaan ng lugar. Alam mo, may punto ka dyan, Roberto. Pero, kumpiyansa ako na kaya natin sila. Oh, marami ang ikatlong uri. Katunayan na ito ang pinakamarami sa lahat ng uri ng gabunan. Pero hindi sapat ang kanilang kakayanan para hamakin tayo. Teka lang, Kuya Raul Huwag mong maliitin ang ikatlong uri. Kung kilala natin sila, malamang kilala din nila tayo. At napaghandaan nila tayo. Hindi mo ba naisip yan? Sabat ni Kuya Ed. Hindi nakapagsalita si Tiyo. Makikita sa mukha nito na tila ba nag-iisip ng malalim. Ilang saglit lang, tumango ang tiyo at pumasok na ito ng bahay. Hindi man lang nagpaalam. Basta, tahimik lamang ito. Ang magkapatid na Negrito, sinabing basta daw na ipaalam nila ang sitwasyon, nang sa ganon, maaga pa lamang ay magagawa na ng paraan. Kung ano o mano ang pagpapasya ng tiyo, yun ang susundin nila. Matapos noon ay umalis na nga mga ito. Si Kuya at ako noon ay nagkatinginan. Para bang iisa lamang ang iniisip namin noon. Alamin natin, Roberto. Si Kuya masyadong garboso Pero naiintindihan ko siya. Ang akin lang, ang mga masasamang posibilidad na gaya din ng iniisip ng mga Negrito. Ikaw bahala, Kuya Ed. Bukas din simulan natin yung pagmamasid sa lugar. At kung mamataan natin, sunggaban mo agad. Ganda ng sinabi mo, Roberto Pero ako lang din pala yung ipapain mo. Ayoko nga. Kakausapin mo na natin syempre. Lintik ka talaga. Ngayon ka na naman Umayos ka Ano bang mali sa sinabi ko, Kuya? Ang sensitibo mo naman. Nang gabing yon, nagkarga ako sa katawan. Siyempre walang kumpiyansa. Inihanda ko na rin ng 3 bao. Pero ginawan ko ito ng sisidlan na maliit. Paano ba naman kasi? Perwisyo lagi kapag nasa lagayang malaki yon. Ginawa ko yon para hindi na rin maabala ang Kuya. Bukod pa dyan, baka matulad noon na habang nasa alanganing sitwasyon ako, ay itatakbo ng Kuya ko ang mga kagamitan. Kumbaga, nadala ako noon. Ang sisidlang yon, pinabasbasan ko kay Aurelio. Siya lang kasi ang may lihitimong tangan na galing sa kanan at ubod ng lakas. Hindi naman pwedeng ako ang bumasbas, gawa ng hindi magkakabisa. Walang selyong kakapit sa sisidlan para pigilan ng malakas na presensya ng 3 bao. Para bang pang belt bag lang. Ganon ang itsura. Matapos kong makapaghanda, lumabas ako ng bahay. Mga 11:00 na siguro noon ng gabi. Napakatahimik na kong titingnan. Pero alam niyo ba, sa likod ng katahimikang iyon, nakamasid ang mga kauri ng tiyo ko. Lalo ang magkakapatid na Negrito. Nasa bawat kanto ito ng lupain at nasa anyong aswang. Ito na rin ay dahil sa mungkahi ng tiyo. Ang magkakapatid kasi talaga ang naatasan sa pagbabantay sa lugar. Yun lamang ang trabaho nila. Nawari by gwardya. Habang nasa labas ako noon, may nakita kong anino ng tao sa gilid ng bahay nila Mang Omar. Para bang nagtitik-tik ito. Ako naman noon ay nagtaka.
Tinitigan kong maigi. Baka kasi kalaban na ito at tinatago lamang ang sarili gamit ang sabulag. Pero bigla na lamang yung tumakbo ng mabilis patungo sa likuran. Sinundan ko ito pero habang nangyayari yon, inihahanda ko na ang mga talandrong itatapon ko kung sakaling may bubungad sa akin hindi maganda. Nagtago pa ako noon sa isang puno ng niyog. Palipat-lipat pero sa anino ng niyog ako dumadaan para hindi ako mapansin kaagad. Hanggang sa sumaglit ako sa isang malaking puno ng mangga. Sa tabi mismo ito ng bahay nila Mang Omar. Masuri kong tiningnan kung saan nagtungo ang nakita ko. Ilang saglit lang ay nasilayan ko itong gumagapang. Para bang gagamba. Nakaangat pa ang siko at tuhod. Pero ang ipinagtataka ko noon, bakit patungo sa malayo? Kung sakaling nagtitik-tik man ito, dapat patungo sa bahay lang. Wala na. Makailang beses ako noong dumura sa hangin kasabay ng ilang mga talandro. Iniihip ko ito sa daliri ko. Pagkitil ang tawag doon. Tapos ay mabilis kong sinugod ang kung sinong gumagapang. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkaudlot ko. Dahil bigla na lamang may sumigaw na pusa. Tapos, yung gumagapang lumundag at tinamaan ito ng liwanag mula sa bahay. Napapesting yawa na lamang ako noon. Ang nakikita ko pala ay walang iba, kundi si Kuya Ed, na nasaan yung aswang. Animal, kaya pala gumagapang dahil may tinitiktikan itong pusa noon. Tumingin pa sa akin si Kuya Ed at nakita ko ang dugo ang bibig nito na may mga balahibo pa ng pusa. Ang ginagawa mo ditong hinayupak ka? Pinagkakatuwaan mo ba ako? Umalis ka dyan. Langhiya ka, muntikan pang makawala yung pusa na yun. Humagalpak ako ng tawa noon. Si Kuya Ed naman ay mas lalong nagalit. Wag daw ako mag-iingay at baka magising sila Mang Omar. Baka umano mapagkamalang naninilip kami noon. Nagkukutob pa naman umano si Mang Omar na may ginagawa na siyang kalokohan noon. Ewan ko ba kay Kuya Ed, yung daliri ko noon ay sobrang init. Kung hindi pa lumundag ang kuya, patay na siguro yon. Isang kalabit na lamang talaga. Isa sa kabilang buhay kaagad ang tatamaan ng pangkitil ko. Ako na lamang ang nahiya noon. Mantakin nyo, nagkamali ako ng hinala. Nakalimutan kong tinatago pala ng mga gabunan ang kanilang presensya sa oras na magtiktik ng mabibiktima. Hanggang ngayon, hindi ko malimot-limutan ang pangyaring yon. Kapag naisip ko nga, napapatawa na lang ang mga ko mag-isa na para bang baliw. Yung mukha pa ni Kuya Ed talagang nakakatawa. Hinilamos ba naman ang balahibo ng pusa noon? Kaya nga lupain namin noon ay bihira lang talaga ang pusang gumagala. Gawa ng ubos na halos ni Kuya. Ayaw niya namang kumain ng baboy dahil ang baboy daw isinumpang hayop yon. Bukod pa dyan ay paborito umano niya ang pusa. Asyoso pa ang Kuya noon. Ayaw niyang kumain ng baboy. Hindi naman siya Muslim. Umuwi na lamang ako noon, napapailing at ang laki ng ngisi ko. Nakita pa ako ng tiyo Raul habang naninipilyo ito sa gripo. Nagtanong pa ito kung anong iningisi ko pero nagkibit balikat na lamang ako. Ayoko namang sabihin na si Kuya ang dahilan. Hoy Roberto, iba na yan ah. Kung may problema ka, wag mong isarili. Sabihin mo sa akin. Nako, nakakabaliw pa naman yung ganyan. Mabaging langit, wag naman sana. Delikado ang isang katulad mo pag nabaliw. Mambabarang ka pa naman. Tiyo, hindi ah. Wala po to. Basta may naisip lang ako. Bilis nyo namang dumating sa pagkabaliw. Makakita lang kayo ng nakangisi.
Tugon ko habang papasok ng bodega noon. Sobrang tagal kong nakamove on sa naganap. Katunayan, nahirapan pa ako sa pagtulog noon. Hindi ko talaga lubos mapagtanto na kamuntikan akong makapatay ng gabunang nagtitik-tik lamang na makakaing pusa. Kapag nangyari yon, lalamunin talaga ako ng konsensya ko. Kinabukasan, para bang galit sa akin ang kuya. Magkasama kaming dalawa nang naglilibot-libot sa lugar pero hindi niya ako pinapansin. Alam ko na ang dahilan, pero kahit napakatahimik niya, para akong matatawa. Pinipigilan ko lang talaga. Baka kasi kung ano pa ang gawin sa akin ni kuya noon. Nadaanan pa namin noon ang isa sa mga negrito. Kinausap ko ito. Nga pala, sa haba ng kwentong ito, hindi ko man lang napangalanan sila. 4 sila dapat pero napatay yung isa. Ito yung pinakamatanda, si Felix. Habang ang 3 natira sina Arturo, Bebero at yung bansot na malaki ang katawan, si Pandak. Ang kausap ko naman ay si Bebero. Patpatin lang pero bakat ang kalamnan na halatang malakas. Nagtanong ako kung namamataan niya ba si Eroma. Ang sabi niya naman sa akin, si Pandak lamang umano ang nakakakita nun. Sa tuwing oras na ni Pandak ang pagbabantay ay doon umano namamataan si Eroma. Ang ibig sabihin lamang nito, hapon pa. Hapon kasi si Pandak, pero kapag gabi ay sabay-sabay silang nagbabantay. Sa araw ay salitan. Kahit papano ay may nakakapagpahinga din. Bagamat hindi talaga madali mapagod ang mga gabunan pero nakakaawa naman kung wala man ng panahon ito sa sarili, diba? Doon palang nagsalita si Kuya Ed. Ayon dito, kahit paman sa ganoong oras ay kailangan naming siguraduhin na mula umaga hanggang hapon ang paglilibot. Baka umano hindi lamang si Eroma ang umaaligid. May hinala kasi ito dahil ang mga 3 uri umano ay hindi ito kumikilos mag-isa. Para umanong mga kurubo ang mga ito. Ang kurubo ay isang uri din ng aswang. Parang gabunan pero may hahalin tulad sa langgam ang mga ito kung mamahay sa isang lugar. Gumagawa kasi ng mga butas sa mga kurubo at sa ilalim ito ng lupa na mamalagi. Hindi lang nag-iisa, kundi sandamakbak ang mga kurubo nun. Konting kaalaman din sa mga aswang na ito. Matagal nang nalipo ng iba sa kanila. Dulot ito ng digmaan noon kontra sa mga banggiitang albularyo na minsang nakipagsagupaan malipon lang lahat ng mga karubo. Pero may mangilan-ngilan pa rin ang umiiral. Sumang-ayon naman ako kay kuya nun. Nginitian ko siya pero bigla na lamang sumimangot ang mukha niya. Hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin. Para siyang ewan. Ilang saglit lang ay nagpatuloy na kami sa paglibot sa lugar. Ang sabi ng kuya, may mga marka umano ang labas ng lupain namin mula sa ibang aswang. At kung hindi siya nagkakamali, ang aswang na ito, yun na ang 3 uri. Tahimik niyang sinusundan kung saan patungo ang marka. Marami yun at hindi makikita ng karaniwang tao. Ang nakakaalam lamang dito ay kapwa aswang at mga bantugan. Ramdam ko ang presensya ng marka pero si kuya lang talaga ang nakakaalam kung saan yon. Nakabuntot lamang ako sa kanya. At habang nangyayari yon, ang sabi niya ay sobrang dami umano ng marka. Wari ba'y nililigaw ang daan para hindi madali ang masundan. Eto nga palang mga marka ng aswang mga kagiliw. Para malaman nyo na rin kung bakit ginagawa ito ng mga aswang. Yan kasi ang pamamaraan nila para manlinlang. Kung saan naroon ang marka, doon dumadaan ang mga aswang. At ang mga markang yon, may malalakas na sabulag
Kung hindi nyo na itatanong, ito ang dahilan kung bakit napakahirap matagpuan ang aswang. Nawawala kasi bigla. Makikita mo lang ito sa unahan pero maglalaho na lamang na parang bula kapag naglakad na. Ang ibig sabihin lang ay dumaan sa marka o bakas ito. Yung mga karaniwang tao, huwag nyo nang tangkain pang sundan ng taong bigla na lamang nawawala. Aswang yan. Hindi kaluluwa at lalong hindi engkanto. Naikwento ko naman na siguro sa inyo yung tungkol sa tiyo kong dumaan sa isang puno ng niyog pero wala nang tumagos pa sa kabilang parte, di ba? Dahil yon sa marka. Kaya hindi ko siya nakita noon dahil wala pa akong karunungan. Ang ibang marka naman, ginagamit ng mga aswang sa kanilang teritoryong sinasakupan. Kung saan nakalagay ito. Ibig sabihin lang, teritoryo nila ang lugar. Pero ibang klaseng marka yon. Partikular lang sa nasasakupang lugar. Yung marka sa daanan na sinusundan ng kuya. Ibang proseso naman yon. Nakakamangha, di ba? Marahil ay nakarinig na kayo ng kwento ng teritoryo ng aswang. Madalas nababanggit ang marka o bakas. Para mas maging malinaw pa, ganito yon. Ang para sa teritoryo kadalasan patpat ang ginagamit. Tinatarak lamang ito sa lupa. Tapos may nilalagay na kapirasong tela. Ang telang ito ay galing sa damit na sinuot ng mga aswang. Pero ang iba, rapa na may langis naman at ibinabaon ito sa lupa. Ang mga aswang na mapapagala sa lugar, maaamoy ang palatandaan. Kahit malayo pa lang, malalaman nila na may nananahang ibang aswang sa lugar. Hindi sila pwedeng gumala dito dahil sa oras na mangyari yon. Nako, magkakagulo talaga. Kaya nga kapag gumagala ang mga kauri ng tiyo, sinisiguro nilang hindi makakadaan sa may mga marka. Katulad na lamang noong pakikipagsagupaan namin sa unang uri. Abay mantakin nyo. May maayos na daan naman pero doon talaga kami sa masukal dumaan. Hinilamos ko tuloy noon ang mga harang. Iyon ay dahil sa marka. At malaki ang respeto ng mga aswang sa mga markang yon. Kahit nasa anong antas at uri pa ito. Lahat merong marka. Maging ang mga balbal, meron din. Doon naman tayo sa markang panlinlang. Dura naman ito ng aswang. Pero ang durang yon ay may kasamang orasyon. Para lang ding nagbabato ng tigalpo. Ang markang panlinlang, partikular lamang ito sa mga aswang na may karunungan. Hindi lahat. Yung sa teritoryo lamang ang halos lahat. Madali lang naman kasi magmarka kapag teritoryo na ang usapin. Kumbaga bandera ito na nagpahiwatig ng nasasakupan. Kung sa tao naman, muhon ito na itinatanim sa lupa. Gusto kong lumawak ang pananaw nyo sa mga bagay na kinabibilangan ng mga kababalagan. Ayun na naman tayo. Nagmukha tuloy akong guru nun. Kala mo naman ay kabutihan ang tinuturo. Balik na tayo sa kwento. Nagpatuloy ang kuya sa pagsuri sa mga bakas doon. Ako naman ay buntot ng buntot, na para bang batang paslit. Kapag ako ang nagsasalita ay hindi ako kinikibuhan. Pero kapag siya ang nagsasalita, kumikibo naman ako. Nakakaloko ang kuya. Katulad lang din pala ng tiyo ito na garboso. Ang tagal mag-move on sa nangyari kagabi. Malayo na ang narating namin. Hindi pa ako nakapunta doon sa lugar. Maliban na lamang sa mga sandaling yon. Kung nakakakilabot ang gubat na nadaanan ko dati, mas nakakakilabot doon. Bukod sa makulimlim, ang papangit na mga itsura ng mga puno. May nararamdaman akong lamang lupa at ito yung tamawo. Kung hindi ako nagkakamali. Nakasunod lamang ito sa akin pero
Hindi ko siya nakikita noon. Bukod pa dyan ay may iba ding presensya doon sa lugar. Parang aswang pero hindi kadugo nila Tiyo. Pero sa tingin ko naman ay hindi peligro. Si Kuya lamang ang pinangangambahan ko noon. Hindi ako nagkumpiyansa noon. Nakakaramdam ako ng hindi maganda. Hindi sa mga bakas nang gagaling yon kung hindi kay Kuya Ed mismo. Baka kasi makaisip ito na gumanti sa akin. Alam ko pa naman yung galawan niya. Kapag nasa ganoong itsura na napakaseryoso, tiyak may pinaplano. Patuloy pa sa paglalakad at talagang ang layo na namin. Alam kong maya-maya lang, nakakasiguro akong magugulantang na naman ako noon. Hindi ako nagkakamali dahil pabilis na siya ng pabilis na maglakad. Tapos, nang mapadaan ito sa isang masukal, naglaho na lamang bigla. Wika ko sa sarili ko, kapag lumabas itong si Kuya Ed, tiyak ay nasa gilid ko na at hindi ko na naman mapaghahandaan yon. Napakagaling pa naman ito magtago ng presensya. Ang ibang lahi lang ang nararamdaman ko noon pero siya, hindi na. Ako naman noon ay kunwaring kumakagat na ako sa kalokohan niya. Tinatawag ko pa siya. Walang tumutugon. Ilang saglit lang ay may bigla na lamang napadaan sa likuran ko. Sobrang bilis yon. Tapos ay naaamoy ko ang kakaibang baho. Hindi pamilyar sa akin ang amoy na yon. Aminado akong aswang yon. Pero hindi yon si Kuya Ed. At kung hindi ako nagkakamali, eto na yung aswang na nararamdaman ko sa lugar. Inihanda ko ang sarili ko. Nag-usal ako noon nang wala sa oras. Tira bahala na. Eto talagang si Kuya. Inipit na naman ako. Mali ako nang akala na gugulantangin ako. Iba pala ang mangyari noon. Tiyak na pababayaan lamang ako nito. Umalis ba naman bigla? Nagpalipad na ako ng mga talandro. Isinuot ko pa ang 3 bao pero parang walang nangyari. Sinisipat ko ang paligid. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Para bang umiikot ang paligid nun. Tila nahihilo ako. Sa paningin ko ay gumagalaw ang mga puno na para bang nagpapalitan ito ng pwesto. Hindi ako umalis sa lugar. Pinili kong kumalma para makapag-isip ng tama nun. Kasabay ng pagsipat ko sa nilalang na yon, hinahanap ko rin si Kuya. Hanggang sa ilang saglit lang, hindi ko na kinaya ang nakikita ko. Naduduling na ang mga mata ko nun. Kung hindi ako nagkakamali ay isang uri yun ng orasyon na tinatawag na paglamat. O sa madaling salita, panliligaw ito. At ang may pakana ay yun ding mismong dumaan sa may likuran ko. Umupo ako sa gilid ng isang puno. Niyugyug ko ang ulo ko. Naiisip ko tuloy noon ang kwentong bata na baliktarin ng damit. Ito kasi umano ang pagbasag ng pagkagalaw pero ang totoo ay hindi ako naniniwala doon. Hindi naman totoo yon. Ang totoong pagbasag ng ligaw ay huminto lamang at antayin na tumigil na ang ligaw na yon. Kapag nagpatuloy ka kasi ay mas lalala lamang. Dalawa lamang ang maaaling mangyari nun. Babalik na sa normal ang paligid. O hindi naman kaya ay magpapakita sa iyo ang nilalang na naging sanhi ng panliligaw na yon. Aswang man yan o engkanto. Isa pa sa pinaka-epektibong gawin ay hamunin ang nilalang na yon. Yan ay kung hindi ka niya kakilala. Pero sa katayuan kong yon, kilala ako ng kung sinong aswang na dumaan, kaya kahit anong gawin ko ditong paghahamon ay hindi yun lalabas. Doon ko napagtanto na kaya pala hindi ko nakikita ang tamaho. Dapat kasi ay masisilayan ko kaagad ito.
Nililigaw na pala kami noon. Si Kuya Ed, aminado akong hindi yon tatabla ng panligaw. Malakas ang pang-amoy noon. Mga ilang minutong nakalipas, nakarinig ako ng kalabugan sa unahan. Kasabay naman ito ang pagdilim bigla ng paningin ko. Sinipat-sipat ko ang mga mata ko at nang bumalik na ang aking paningin. Nagulat ako noon. Nung umupo kasi ako, walang nakatapat na puno. Sa halip ay makapal na damong gumagapang yon. Pero bigla na lamang nagkaroon ng puno sa harapan ko. Napalingon pa nga ako sa unahan dahil nagkaroon na lang ng ilog. Ang ibig sabihin lang, naroon na kami sa ilog banda kung saan karugtong ito ng ilog patungong merkado. Ligaw nga ang nangyayari kanina. At sa puntong yon ay nagbalik na sa normal ang paligid. Patuloy ko namang naririnig ang kalabugan. Tapos may kasama na itong ungol na wari ba may nagbubuno. Kaagad kong sinuri kung saang direksyon ito. At nang matukoy ko yon, pinuntahan ko ito. Habang papalapit sa lugar, nasilayan ko na ang tamaw. Nakadapa ito na wari ba'y nagtataka. Mantakin nyo, maging ang inkanto ay nagtaka. Hindi maipagkakaila na pati siya naligaw na rin nun. Partida, lamang lupa pa yan ha. Hanggang sa nakita ko sa unahan si Kuya Ed. Tapos may kung anong ginagawa ito. Nakasimangot ang mukha. Nakadapa pa rin si Kuya Ed at hindi ko makita ang kabuuan ng kinaroroonan niya. Pero nang makarating ako malapit sa kanya, doon ay nakita kong may sakal-sakal itong tao. Nakadagan si Kuya Ed sa dibdib nito. Oh, ba't parang nakatulala ka lang dyan, Roberto? Pwede mo nang gawin ang gusto mo. Walang hiya tong aswang na to. Kala siguro hindi alam na nililin lang na kami. Ay pamarka-marka ka pang animal ka. Hoy, hindi tao yung nililin lang mo. Yan lang pangit na yung tao. Siya lang yung tatablan at hindi ako. Nasaan na si Erom at anong balak niyong gawin sa amin, ha? Huwag ka magtatangkang gumalaw. Mamamatay ka lang. Napabulong naman ako sa sarili ko na nang abahang angas ah. Parang ako pa yung naging utusan. Tsaka pangit daw ako. Sige, pagbibigyan kita, Kuya Ed. Wika ko sa sarili ko noon. Bagaman medyo nayurakan at nabalahura ang pagkatao ko pero hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin. Para na rin kunwari ay natatakot ako kay Kuya. Kahit papano, makaganti man lang. Lumapit ako at nag-usal sa daliri. Pagkatapos ay tinapat ko ito sa noo ng taong yon. Ilang kombinasyon na lamang ng kataga. Titirik na ang mga mata. Hindi pala yon si Erom. Akala ko kasi si Erom na. Ang totoo ay hindi ko pa nakikita talaga noon si Erom. Nagtanong ako kung anong pangalan ng sakal-sakal ni Kuya Ed. Ang sabi naman nito, Lolong umano. Tumango naman ako at sinama ko ang pangalan niya sa kombinasyong pangkitil. Nang maghudyat na sa akin si Kuya Ed, bibitawan ko na sana ang kataga pero bigla na lang yung nagsalita. Ang sabi nito ay wag daw siyang patayin. Inaamin niyang nagmamasid daw sila sa lugar at may balak talagang hindi maganda. Ito na rin ay dahil umano sa pag-uutos ng lalaking nagngangalang Victor. Nanlaki ang mga mata ko noon. Si Victor kasi, kung natatandaan niyo na nabanggit ko na siya sa kwento, ito yung kapatid ni Tamil na pinuno ng unang uri. Isang ubaning gabunan si Victor. Tapos tumakas ito ng tamaan ng barangko gamit ang salagubang. Aba,
Hindi pa pala tapos ang laban namin kontra sa unang uri na yon. At ngayon ay pinamumunuan ni Victor ang ikatlong uri ng gabunan. Si Kuya Ed noon ay halata ding nagulat. Niluwagan niya ang pagsakal sa tao at, "Ano ka mo? Si Victor? Aba, nabuhay pa pala siya sa barang mo, Roberto. Nasaan siya ngayon? Sabihin mo sa akin." "Hindi ko alam kung nasaan siya. Si Erom lang ang nakakaalam doon. Basta ang sabi ni Erom, kapag hindi daw kami sumunod kay Victor, uubusin ni Victor ang lahi namin." "Pakawalan mo siya, Kuya Ed." "Sige, dalhin mo kami ngayon kay Erom." "Kuya, ano ba? Pakawalan mo. Para ka namang ginanahan sa pagdagan sa kanya eh. Kalit-lit na tao niyan. Importante sa atin yan. Malaki ang may tutulong niyan." Pinakawalan naman ni Kuya si Lolong. Pero ang sama ng titig sa akin ni Kuya Ed nun. Ang sabi nito ay itago ko mano ang 3 bao. Yung mga mata niya ay ang pula na para bang napuwing ito. Gusto ko noong tumawa pero baka mas magalit sa akin ang kuya. Suot ko pala ang 3 bao habang malapit lang sa kanya. Naisip ko noon kung gaano kahirap at kasakit ang nararamdaman ng kuya pero pinili nitong indahin dahil na rin sa garbo na baka mabasag ang pagtatampo niya sa akin na yon. Maging si Lolong, halatang iniinda rin. Itinago ko na lamang ang 3 bao sa may sisidlan. Mali lahat ng hinala ko. Yung pagkawala ni Kuya Ed sa liblib na yon. Hindi pala kalokohan yon. Sa halip ay napaghandaan niya na pala ang mangyayari. Ang problema nga lang noon, wala siyang pasabi. Hindi may pagkakaila dahil galit nga siya sa akin noon. Pumayag naman si Lolong at walang ano-anong sumunod kami sa kanya. Habang naglalakad paalis sa lugar. Si Lolong ay may maraming palamuti ito sa katawan. May kwintas at bracelet na may maliit na garapa. Hindi may pagkakaila na bukod sa isang aswang ito. Malalim din ang kanyang karunungan. Pero hanggang doon lang sa panlinin lang. Dahil kung kaya pa nito ang ibang proseso, dapat ay hindi naging madali ang pagdakip sa kanya ni Kuya Ednon. Akala ko pa noon ang lapit lang. Sobrang layo pala. Paulit-ulit kong tinatanong kung malapit na ba pero umiiling si Lolong. Kaya yon, sinabi ko kay Kuya na bakit hindi na lamang namin takbuhin ang lugar. Total ay kapwa naman sila mabibilis. Tapos sasakay na lamang ako sa likod ng Kuya. Alam niyo ba kung ano ang sinabi ni Kuya nun? "Magtiis ka dyan. Dami mong reklamo." Medyo nabanas na ako noon. Hindi na talaga ako natutuwa sa naging ugali niya. Ganon niya dinibdibang makita ko siyang nanguhuli ng pusa noon. Naisip ko tuloy noon na yon ang pinakagalit na si Kuya Ed sa lahat ng mga sandaling nagkukulitan kaming dalawa. Ibang naging tama sa kanya noon. Siguro, ikinahihiya niya talaga yon. Paanong hindi? Pusa yung tinirada. Yun lang din ang unang beses ko siyang nabati sa lahat ng pagkakataong nanghuli siya ng ligaw na pusa. Parang yun lang eh. Ano bang malay ko napagkamalan kitang kalaban? Di ko naman alam na bubungad pa lang sa akin yung bisyo mo eh. Sabat ko. Pero hindi nagsalita si Kuya. Ilang saglit lang, nagmungkahi na si Lolong na malapit na kami. Malapit daw. Pero tingin ko ay mga kalahating oras mula nang magsalita siyang malapit na kami. Hindi pa naman nakakarating. Yamot na ako noon. Kung tutuusin, madali namang sana kung hindi lang kupal itong si Kuya Ed. Hanggang sa naramdaman kong may paparating. Hindi ito kalaban. Sa halip, kauri lamang ng tiyo. Paglingon ko sa likod ay nakita ko si Ka Franco
Halatang galit ang mukha. Ang sabi pa nito ay ba't daw kami kumilos ng walang pasabi. Ang tiyo ko daw ay galit na galit. Mamaya lang ay darating din si tiyo kasama ni Mang Omar. Ang naiwan doon ay ang magkapatid na Negrito. Pasensya na po kayo, Ka Franco. Patay naman na sana itong nagmamasid sa lugar pero humadlang pa tong pangit na to eh. Nga pala, may kinalaman si Victor sa kung bakit may nagmamatsyag sa atin. At ang ikatlong uri na to, dadali niya daw kami sa kung saan naroroon si Erom. Dahil ito lamang ang nakakaalam sa kinaroroonan ni Victor. Matagal nang alam ni Raul na kumikilos si Victor, Eda. Hindi kayo nakikinig sa kanya. Tama naman ang sinabi niyang walang mangyayari. Kinulit niya pa kasi. Ayan, napasubuan naman. Tapos nagtiwala pa kayo sa isang yan. Saan kayo dadalhin yan, Aber? Wika ni Ka Franco noon. Nahinto ako panandalian habang sila naman ay nagpatuloy sa paglalakad. Napapaisip ako noon. Alam na pala ng tiyo ang lahat kaya pala ang kampante niya. Tama din si Ka Franco. Parang hindi nagsasabi ng totoo itong si Lolong. Mantakin yung malapit na umano kami. Parang gumagala lamang kami noon sa gubat ng walang patutunguhan. Dito, kagad kong inabisuan si Kuya Ed na may malinon. Dagdag ko pa, may punto si Ka Franco. Dalhin na lang natin yan sa bahay, Kuya Ed. Sus Ginoo, kalayo na nang narating natin dong, tapos uuwi lang. Bitbit pa tong aswang na to. Hoy Lolong, mabuti pa siguro patayin ka na lang no. Sinungaling ka eh. Kanina mo pa kami nililin lang. Nagsasabi ako ng totoo. Maniwala kayo sa akin. Basta sundan niyo lang ako. Di ba gusto niyo namang makausap si Erom? Tugon ni Lolong nun. Makikitang maluwa-luwa pa ang mga mata nito.